Lahat po ba nakapanood kanina ng hearing? So siguradong napakinggan ninyo si Ramil Madriaga. At para sa akin mahihirapan si Sara Duterte na kontrahin ang mga sinasabi ni Ramil Madriaga. Hindi nga ba? At dinimanda pa niya ng perjury ba yun, si Ramil Madriaga? Ngayon, sino kaya ang nagsisinungaling? Pero nilinaw po ni Atty. Jinky Luistro na hindi po yung trial yung nangyari po kanina yung tinatawag nilang clarificatory para po ma-clarify or maliwanagan kung may probable cause para ma-impeach si Sara Duterte. So kailangan nakasentro ang mga tanong doon sa affidavit or sa salaysay ni Ramil Madriaga. Hindi po pwedeng umikot-ikot muna sa iba. Wala mo ng sideline. Ang pinakasentro ng usapin kanina ay kung totoo yung mga sinabi nitong si Ramil Madriaga. May mga nagpupumilit tulad nitong si Marcoleta. Para may mga tinatanong siya na lihis naman siya dapat natanungin. Sinabi na nga ni Luistro na yung mga tanong na yun ay pang Senate, hindi pang House. Dito, hinahanapan lang ng probable cause. So wala pa po yung mga cross-examine na yan. Hindi tulad ng mga tanong ni Marcoleta. Public records as to the background of the witness. Just So- information about the witness. If that pertains to the credibility of resource person Ramil Madriaga, I will have to prevent you. With all due respect, Honorable Marcoleta. Not really about the credibility, ma'am, but about the character of the witness. The character and the identity credibility of are the one and the witness. same. Yes, ma'am, if I may be allowed. And therefore, you are not allowed because character is credibility. Ma'am, if I may clarify, prior to this hearing, I saw reports that you said that the purpose of this hearing is to test the credibility of Mr. Madriaga, but now we are now denying At least The with objective of respect this to the hearing. contents of the affidavit. affidavit. So long as it is contained in the affidavit, then we are confined in the limitations of a clarificatory hearing. At may nabasa rin niya ako na sinabi ni Dr. Richard Mata, ang gusto ng Congress ay naka-live ang hearing ng mga witnesses, pero bawal sila i-cross-examine kung credible ba. One-sided lang, basically using the government's facilities and funds for a demolition job. Hindi po yan demolition job, Dr. Mata. Ako, hindi ako abogado, simpleng mamamayan lang ako. Pero ang usapan dyan, wala munang cross-examine dahil yan ay magaganap sa Senado, sa trial mismo. Hindi pa po trial yan. Kayo naman, talagang binapaluktot nyo yung batas para lang sumang-ayon sa gusto nyo mangyari. Or, nililigaw nyo na naman yung isipan ng taong bayan para isipin ng taong bayan na mali-mali na yung impeachment hearing kanina ay sablay. Hindi po ganun yun. Sabi nga dito sa GMA News naging maingat sa pagtatanong ang House Committee on Justice sa mga resource person na humarap sa pagdinig sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kasi pwede ang mga mapang-usisang tanong at tanging clarificatory questions lang ang pinayagan. Pero alam nyo, ang tingin ko dyan, trap yan Sinusubukang itrap nitong sila Marcoleta ang House. Dahil pag nag-give in nga naman itong si Luistro, napabayaan magtanong ng parang cross-examination itong si Marcoleta, mate-technical na naman sila. Sasabihin, ginawa nyo ng trial yan, hindi dapat ganyan ang mga tanong. Hindi ba? Well, para sa akin lang naman yun sinubukan nilang magtanong ng lihis doon sa dapat lang itanong. Para nga naman, pag pinayagan sila ni Luistro na itanong yung gusto nilang itanong, kahit na hindi dapat, nahulog na sila sa patibong. Hindi umubra si Marcoleta. So ngayon, ang pinapakalat naman itong si Dr. Mata ay one-sided daw. Hindi po yung ganun. Nilinaw na. Kung kayo nanood, umpisa pa lang, nilinaw na nila Abante, nila Luistro, kung ano ang mga dapat itanong. Kayo, gusto nyo talagang lumihis. Ang gusto nyo, yung gusto ninyo, ang masunod. Hindi po pwede yun. Pero paliwanag nga ni Atty. Carlo Ibanez sa kanyang page. Sabi ni Paolo Marcoleta, pinupolitika daw siya, kaya ayaw ipa-question sa kanya ang kredibilidad ni Madriaga. Siya lang daw kasi ang oposisyon. Nako, mukhang hindi talaga naiintindihan ni Marcoleta ang batas. Hindi siya pinupolitiko. May legal basis kung bakit hindi niya pwedeng i-question ang credibility ni Madriaga. Ang stage na ng impeachment proceedings ay nasa probable cause stage pa lang. Under sa House impeachment rules, ang trabaho ng committee at this stage ay alamin kung may sapat na basehan para masabing may impeachable offense. At sa stage na to, ang rules of criminal procedure apply as far as practicable. Ibig sabihin, ang hearing na ito is akin to the preliminary investigation stage ng criminal cases. Hindi pa ito full-blown trial. At sa preliminary investigation, hindi pa inaalam kung credible ba ang witness.
hindi pa ito ang oras para ilatag ang lahat ng ebidensya ng testimonial or documentary. Ang tanong pa lang ay, may sapat bang facts and circumstances para iusad ang kaso? The Supreme Court has repeatedly said that a preliminary investigation is only to determine probable cause and is not part of the trial itself. Pero itong mga katulad ni Marcoleta na nagpapabibo, igigiit yung gusto nila. Anyway, tulad ng sinabi ni Marcoleta, siya lang daw ang oposisyon doon. Sorry, kung talagang mali ka ba na mali? Mali ka talaga. Pero siyempre, bilang DDS, ipagpipilitan ninyo kahit na alam yung mali. So, doon sa mga ibinunyag ni Ramil Madriaga kanina, isa po sa nagulat ako ay doon sa sinabi niyang paglustay ng 125 million. Hindi ba ang alam natin in 11 days? Hindi pala 11 days. I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Dahil ang sabi ni Madriaga, this is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. So kahit na ako nagulat ako. Parang hindi naman nakapanipaniwala yon. 125 million in less than 24 hours. Kung yun ang 11 days manghang-mangha na tayo kung paano ginastos yung 125 million in 11 days. Tapos sasabihin ni Madriaga, in less than 24 hours. So bakit hindi mo paniniwalaan? Kasi yun ng 11 days. Iisipin mo kung paano nagalaw talaga o nagastos yung pera in 11 days. Ito pa kaya less than 24 hours? Bakit kailangan sabihin ni Madriaga na in less than 24 hours kung hindi totoo? Bakit hindi na lang niya pinabayaan? Kung doon niya sa 11 days nagalit ng taong bayan sa less than 24 hours pa kaya? So, marami po talagang pasabog na siyang dahilan para sa akin kung bakit hindi sumipot si Sara Duterte. Kahit na ano pang sabihin ng mga abogado niya, kaysa karapatan ni Sara Duterte na hindi sumipot kung ayaw niya. Ito na nga ang pagkakataon. Si Ramil Madriaga na yan, yung dinimanda ni Sara Duterte ng perjury. Bakit hindi niya harapin? Pasinungalingan niya, pahiyain niya si Madriaga sa harap ng maraming tao na nagsisinungaling lang si Ramil Madriaga. Hindi Talagang natakot si Sara Duterte. Bumahag ang buntot niya. Kahit na ano pang pagtatanggol ng mga DDS kayo. The mere fact na hindi siya sumipot, siya po ay guilty. Sa paningin ng maraming Pilipino ngayon, guilty na si Sara Duterte. Kung ano pang dahilan sinasabi ninyo, kaysa ganito, kaysa ganyan, karapatan ng ganito, okay na hindi magpakita, mga abogado na lang, oy, huwag nyo kaming ganyanin, hindi kami tanga. Takot si Sara Duterte dahil si Ramil Madriaga na dinimanda niya, hindi natakot humarap under oath. Ngayon, kayo mga DDS na sinisira nyo ang kredibilidad ni Ramil Madriaga, sabihin nyo kay Sara Duterte, umaten ka kasi, harapin mo na kasi yan. Patunayan mo sa kanila na mali sila at tama kayo. Hindi Ngayon pa lang pinatutunayan na kayo ang mali at tama si Ramil Madriaga. So anong gustong gawin ni Sara Duterte? Sa Senado na lang siya sisipot? Bahala siya. Masasabi ko nga sa inyo kahit na ma-acquit o i-acquit ng mga Sara Duterte senators itong si Sara, okay lang yan. Alam na namin ang mangyayari. Pero ang nangyayari ngayon sa House, lumalabas ang mga testigo, may dalang resibo at sila ay nagsasalita under oath. Kaya ba ni Sara Duterte yan? Na siya ay magsalita under oath? Hindi, ang ginagawa niya, sa social media siya dakdak ng dakdak. Pero kapag kailangan na yung totohanan, ayaw magpakita. Dahil natatakot siya magsalita under oath. Matagal na nating naririnig. Handa raw. Handa saan? Sa press statement? Sa social media? Pero pagdating dito sa prosesong may saysay, nawawala. Hindi sapat ang sabihing handa. Kailangan magpakita. Kailangan sumagot. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot, hindi sa labas, kundi dito. So siyempre, itong mga abogado ni Sara Duterte, itong mga tagapagtanggol niya, pilit na binabagsak si Ramil Madriaga. Although sinabi na po kanina sa House, hindi po nila sinasabing guilty or not guilty si Sara Duterte. Hindi po nila trabaho yan. Yan po ay malalaman sa Senate trial. Pero sa mga kilos at galaw ni Sara Duterte, talagang pinamumukha niya sa taong bayan na takot siya dahil siya ay guilty. So kailangan sirain kagad nila itong naratibo ni Ramil Madriaga. Sabi nga ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., delusional si Madriaga. Sabi dito sa balita, tinawag ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., abogado ni Vice Presidente Sara Duterte, na delusional at puro kathang-isip ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga tungkol sa umano'y planong pagpapatalsik sa Pangulo, mga assassination plot, at lihim na kasunduan sa paghahati ng termino. Ayon kay Panelo, ang mga pahayag na ito ay lalo lamang naglalantad sa kawalan ng kredibilidad ni Madriaga
na nakatutulong sa pagpapatibay ng depensa ng Vice Presidente. Naku, ganyan kayo magsalita eh. Bakit hindi nyo palitawan si Sara Duterte? Dakdak kayo ng dakdak sa social media eh. Dapat head-on. Humarap na si Sara Duterte. Pahiyain niya lahat ng lalabas ng mga resource persons na mali sila, nagsisinungaling sila. Lalo na itong si Ramil Madriaga. Kaya ako nga yan dinimanda ng perjury kasi sinungaling yan eh. Pero hindi nyo maharap, di ba? Tapos sasabihin niyo na yung pahayag ni Madriaga ay naglalantad sa kawalan ng kredibilidad ni Madriaga. Sabi pa rito, handa rin ang kampo ni Duterte na pabulaanan ang bawat pahayag ni Madriaga gamit ang mga ebidensyang sumasalungat sa kanyang mga paratang. Ang tagal nyo nang alam na sisipot si Madriaga sa hearing. Bakit hindi pa kayo naghanda? Bakit hindi pa ngayon? Alam nyo naman kung ano mga sasabihin ni Madriaga. Imposible hindi nyo alam. Tapos ngayon sasabihin nyo, handa ang kampo ni Duterte. Yan ba ang handa? Hindi nga humarap eh. Handa? Oh, come on. Tama na yung panluloko nyo sa taong bayan. Ang sabihin nyo, takot si Sara Duterte. Takot kayong lahat sa mga sinabi ni Ramil Madriaga. Sabi pa ni Panelo, paulit-ulit ko nang sinasabi na ang pagpapatistigo kay Madriaga ay lalo lamang maglalantad ng kanyang kawalan ng kredibilidad at magbubunyag ng kanyang mga kasinungalingan. Okay, oo na, sige na. Sinungaling na si Madriaga. Pero sino takot humarap? Akala nyo maniniwala ang taong bayan sa style ninyo? Dadaanin nyo sa mga press release, sa social media, pero yung taong kasangkot, takot na takot humarap. But again, hindi po natin sinasabi na lahat ng ibinunyag ni Ramil Madriaga ngayon ay paniniwalaan na natin. But, at least, humarap siya at sinabi yung side niya. Yung kabilang side, anong ginawa? Nagtago, hindi sumipot, at kung ano-ano pang mga paliwanag kuno ang sinasabi. Tama na, hindi nakakagati ng tao yan. Kung gusto nyo paniwalaan kayo ng taong bayan, face the music. Hindi yung nagtatago kayo sa kung ano-anong dahilan. So, natapos ang araw na to, sumipot si Ramil Madriaga. Sa susunod na hearing, sino ang kanilang ipinatawag? Si former Senator Sonny Trillanes. Actually move for the issuance of subpoena ad testificandum and duces tecum to former Senator Antonio Trillanes IV, requiring him to appear at the next hearing on April 22, 2026 and produce documents relative to unexplained or ill-gotten wealth and non-disclosure of assets in the sal-ends of the Vice President. So, aabangan din po natin kung ano naman ang magiging pasabog ni Sonny Trillanes. Ibubunyag na ba ni Trillanes dun tungkol sa mga bank accounts? Ay, oo nga pala, bago po tayo magtapos. Si Ramil Madriaga po ay pumirma ng bank waiver. Dahil meron po siyang sinabi kanina na siya ay ginawang dami ng mga Duterte. May mga bank accounts na nakapangalan kay Madriaga. Pero hindi niya nahahawakan dahil pinadadaan lang doon yung mga pera. At dahil nag-sign siya ng waiver, mabubuksan po yan. At malalaman natin yung daloy ng pera. And I'm sure, isa din yan sa ilalabas ni Sonny Trillanes sa susunod na hearing. So, sa nangyari kaninang hearing, hindi kaya nagsisisi sila Chis Escudero kung bakit hindi pa nila tinuloy yung impeachment trial last year? Dahil last year po, wala naman tayong alam na mayroong susulpot na isang Ramil Madriaga. So para sa akin po, Diyos na ang kumikilos para po lumabas ang katotohanan. So sige na, yung kampo ni Sara Duterte, pasinungalingan nyo na lahat ng sinabi ni Ramil Madriaga. Dahil kung hindi nyo gagawin yan, isa lang po ang hatol ng People's Court kay Sara Duterte. Guilty.